Then solar. Okay. Ayun, pwede na. Under na. Mag-update tayo about kay Deye. So yan guys, napapansin nyo, hindi umaandar si POMR ngayon. So tinanggal ko muna yung kanyang connection. Kasi nga, siya nga pala guys, nagpapasalamat niya muna ako sa mga nag-response, nag-comment sa previous na video natin about kay Deye, sa kung ano yung dapat at magandang gamitin na battery. So mo problema kasi ako guys kung ano yung dapat, ano yung mas maganda, kung prismatic ba or cylindrical. So maraming nag-comment na halo-halo, maganda ang prismatic, maganda ang cylindrical. So pareho silang may downside, lalong-lalo na sa online natin bibilhin. So maraming nag-comment, pero may parang kumuha ng attention ko. At hindi ko pa to alam na pwede pala si Deye sa ganong klaseng setup. So sabi nila, pwede daw siya na gamitin pansamantala habang walang battery. So ito, sinubukan ko kahapon, trinay ko kahapon, tapos ngayon. So nakikita kong downside lang kasi nito, kung sakasakaling brown out, wala tayong kuryente. Pero kung sakasakaling walang araw at may grid, continuous pa rin siya. So kung brown out lang talaga, doon ang problema. So nandiyan naman yung isa. So habang hinihintay natin yung mga gamit, pero hindi ko alam, baka magbabago ngayon. Yung solar panel ko kasi dito, kulang pa. So kung unahin ko ay battery, yes, gagana nga siya. Kaya lang magcha-charge siya eventually sa grid muna. Magkakarga yung solar ko, kaya lang kulang pa, mahina pa. So kung unahin ko ay battery, ganun yung setup. Pwede rin naman. Pero kung ang uunahin ko ay solar, pwede na habang naghihintay ng battery. Pwede nating unti-untiin. So sinubukan ko ngayon guys. Ano sa tingin nyo? Maganda ba yung ganito? Unahin natin ang solar muna or battery? Ang dami problema, no? Pero maganda itong challenge na to. Ayan. So eto, sinubukan kong wiring muna. So tinanggal ko si POMR. Malaki ang distansya nila guys patungkol dun sa output at linis ng output niya. Papakita ko mamaya. Sa mga nakapanood ng previous ko na video about sa POMR, panoorin nyo na lang guys kung gaano kadumi yung kanyang output. So yan, tinanggal ko muna dito kasi gumagana ngayon si Deye. Yan guys, makulimlim ngayon. Grabe, pero kahapon malakas yung araw. Sayang kahapon dun sana ako nag-video eh. So ito, tinanggal ko muna. Nakapatay yung battery. Ayan, yung breaker, eto muna kasi wala pa tayong breaker. Una ay sa grid muna. Ayan. So depende naman sa iyo kung pwede naman sa solar muna bago grid. Then solar. Ayan, magpapakita yung kanyang display kaagad. Then i-on natin. So ihintay lang tayo ng 1 minute. Yun ang kagandahan kay Deye, hindi agad-agad, hindi kagaya dito kay POMR na pag almost sa kanya, under ka agad. Dito ay syempre nire-review niya lahat ng parts niya kung okay ba, operational ba silang lahat. So malamang ganon. Much later. So yun, may lumagitik ng relay, ibig sabihin ay ayun, pwede na, under na yan. Ayun, may on na. Yung arrow sa grid ay papunta na sa ating on, tapos yung solar ay papunta na doon sa gitna, tapos yung ating output. Pag meron na yung pag naayos na dito, meron na mga gamit, ano kaya guys? Ito na naman one dilasag. At least kahit paano, yung tanong kung anong mas maganda ba kung klaseng battery, eto pala, nabuksan yung topic na pwede siyang gamitin na kahit walang battery. Maraming salamat guys sa inyo. Hindi ko alam yon, talagang hindi ko talaga alam. Hihintayin ko hanggat may gamit sana. So ngayon, grabe lakas ng hangin. Baka solar muna unahin natin. Kumpletuhin ko muna, tapos saka natin i-fully installed.
Kahit walang battery muna, unti-unti natin. Kahit 4 muna, 4, di 8. Naka 24 volt na. Tapos unti-unti natin. Ayan, 8-8. Wala. Napakamahal kasi ng battery. Kaya siguro, eto lang yung pinadala ni Day kasi yung 5 kilowatt na usapan ay napakamahal. So, yan muna, abang wala. Pasalamat na tayo kasi ayan, meron at talagang napakaganda ng unit. Okay, so ngayon, ang tahimik, gumagana siya pero talagang wala kang maririnig na ingay. May sagitsit man lang. Yung naririnig natin sa loob ng studio noon kasi nakabukas yung kanyang cabin. Yung kanyang access, ang tawag dito? Yan, nakabukas yung tunog, yung frequency sa loob na tunog niya. Malakas na lumalabas. So ngayon naka-sealed. Wala kang maririnig. Ang maririnig ay yung pagaspas ng tolda. Yan, gumagana siya ngayon guys. So nag-charge ito. Na fully charge na tong si EcoFlow. Ito naka 66%. Okay, so buksan natin. Yan. Yan yung access port niya. So ang ginamit ko lang ay string 1. Grabe ang ingay ng ano. Pasensya na guys kasi talagang napakahangin. Malakas yung hangin dito sa amin. So dyan nakalagay yung kanyang sensor. So dito siya ilalagay. Then yung kanyang output nilagay ko na rin pansamantala yung kanyang mga ferrite ring para additional na filter. Mamaya susubukan nating tingnan yung kanyang output kung gaano kalinis. So, wala siyang battery. Walang nakalagay. Ganda pala ni Day Magagamit mo siya kahit walang battery. So, eto ngayon guys yung detail. O, yan o. Automatic na mag-standby yung kanyang display. Pasensya na guys. Talagang napaka-shaky nung video natin. Ayan o. Astig. So, ngayon ay naka-on grid tayo. Ang setup ko dito ay battery setting natin ay no battery. So, yan yung babaguhin. Tapos, sa ating frequency ay dapat naka 60 kasi nga 60 ating grid. So, kung naka 50 yan, hindi siya mag-engage. So, yan yung mga i-setup natin. Sa date, hindi ko pa sinet up. Saka na lang pag talagang ilalagay na natin. Okay, so yun lang guys muna. Yung iba, hindi ko pa kabisado. So yung battery natin ay wala. Naka 9 volt lang siya. Okay, tapos sa home load ay nasa 400 watts. Kasi nga, nakaload yung ating Bluetti. Tapos yung mga ilaw dito sa bahay, isang electric fan, ilaw dito sa studio at sa fish pond. Okay, balik tayo dito. Yun. Tapos sa grid, ayun o, parang isang cellphone lang. Kasi ngayon guys, yung standby niya, yung sensor niya, para makita niya na merong grid. So yan, parang isang cellphone lang na nakasaksak. 19 watts. So yan lang. Maganda ka dito kasi nakikita mo yung talagang pumapasok at lumalabas. Nakikita mo talaga yung actual na nangyayari. Dito kay PowerMR, hindi mo alam kung talagang naka-grid assist siya or parehas lang yung kinakain sa load, sa output. Yun ang problema. Ang problema ko pa dito, napakarumi ng kanyang frequency, maraming spike, talaga ang dumi, parang ano. Tapos yung frequency niya naglalaro from 50 to 60. So ang pangit. Pag may solar, babalik sa 60. Pag walang solar, babalik sa 50. Pag may grid, balik sa 60. Di mo alam. Balimbing kumbaga. Check natin sa solar. So yan guys, ang harvest natin ay nasa 300. Pero pag tirik ang araw, kaya niya hanggang 600 to 700. So grabe ang kulimlim na naman oh. So ang harvest natin ay nasa 386. Depende sa load natin yan. Kung hindi niya kayang i-provide yung solar, yung load natin, hihingi siya sa
grid. Kagaya niyan, no? Kumukuha siya ng 38 watts. Pero pag malakas yung araw, nasa 21 or 18 watts lang yan. Okay. So, meron pa rin. Pero, siguro sa tingin ko, yung circuit lang na sensor papunta sa grid yan eh. So, konti lang yon compare sa na yung consumption natin sa solar na talaga doon kukuha lahat. Ayan o. Umulan na. So, kahit pa paano, yung ating load, si Blue Yeti ay continuous pa rin siya. Ang galing. So, yan guys. Pasensya na kayo, mabagal mag-focus yung ating camera, cellphone camera. So, ayan guys. Pindutin nga natin dito. Nasa 343 watts yung produce ng ating inverter. Then, 60 Hz. Ang gusto ko dito, napaka-fix ng kanyang frequency. Ayun o. So, silipin naman natin yung frequency sa kanyang output dito. Check muna natin sa grid. Input ng grid. Ayun o. So, ganyan po yung grid namin dito. Okay, tingnan natin kung pares na pares sila sa output. Output. Ayun o. Wala kang makikitang spikes. Ang linis. Diba? Sa grid. Galing. So, yung load namin dito ay galing lahat sa solar. Ayun o. So, wala dito. May makikita kang ano dyan eh. May makikita kang kulay dyan. So, wala. Mayroong konti. 47 watts. Kasi nga, umulan na eh. Much later. Ayun guys, oh. Umaraw ng malakas. So, ngayon ay umabot yung load ng 600 watts. So, lahat yan ay galing lahat sa solar. 600 watts. Then, dun sa grid, wala. Steady lang na 18 watts or 19 watts. Oh, diba? So, tataas pa yan. Nag-heater kasi. Galing. Ayun o, umaraw na o. So, pwede na kahit na walang battery. Siguro mga 3:30 hanggang 4 na ganito kakulimlim, kaya pa niya mag-harvest na hanggang 600 watts. Pwede na, kasi nga ang consumption lang naman namin dito, umaabot lang naman ng 200 watts, 100 watts hanggang 300 watts. Hanggang dun lang. Tapos kung mag-water pump kami, umaabot lang siya ng 400 to 500 watts. Okay na, hindi naman dire-diretso yun. Wala naman na kaming ref. So, maraming salamat sa nag-comment na try mo muna na pansamantala habang wala pang battery. Pwede mo yun magamit. So, yan. Pwede pala.